Noong nakaraang linggo, bumili ako ng Cadillac Escalade ESV na nagkakahalaga ng $70,000 sa halagang $9,450 lang. Pasensya na, $72,000 na Cadillac Escalade ito, ipinalit ng orihinal na may-ari at walang aksidente. Ngayon, nakakabaliw isipin na may taong gumastos ng $72,000 dagdag pa ang 6% sales tax. 10 taon na nilang pagmamay-ari ang sasakyang ito na mahigit $100,000 noon at ngayon ipinagpalit nila ito sa halagang malamang katulad ng binayaran ko $9,000. Ngayon, saddle brown ang interior nito, pang 8 pasahero, 1 hanggang 8 at may 2 digital versatile disc o Blu-ray player. Isang napakalakas na 405 horsepower, 6.2 litro na V8 na 4-wheel drive, sobrang dumi na 22 pulgadang gulong at may tow package. Binili ko ito sa dealer auction at ina-upload ko sa TikTok na sinabi kong nakuha ko ang 70,000 Escalade sa halagang $9,000. Nag-viral ito at kumalat sa Twitter, Twitter X at iba pang platforms. Kinabukasan, binaha ako ng emails ng mga nag-aalok agad ng 10,000 cash. Pero ito ang problema. Hindi alam ng mga tao na kapag bumibili ako sa dealer auction, hindi perpekto ang mga sasakyan na ito. Lahat may sira. At kapag pinapalit nila ito, kadalasan tinatago ng mga may-ari ang mga problema. Bilang buying at purchasing dealer, trabaho kong tukuyin ang mga problemang iyon. Halimbawa, kailangan ng bagong gulong ang sasakyan, may brake dust sa likod na gulong at malaking marka sa likod na quarter panel. May stability track, ilaw ng ABS, preno at traction control sa dashboard. Pag inapakan ko ang preno, agad itong bumabagsak sa sahig. Posibleng may sira ang transmission. Problema sa camshaft, issue sa displacement on demand o misfire sa cylinder 3 ang sasakyan na ito. Inaasahan ko na yan sa ganitong sasakyan pero sa presyong $9,000, sulit subukan para sa akin. Sa pagsusugal ko, tinatanggap ko ang risk para dito. Hindi alam ng ibang tao na ganyan ang nangyayari kapag bumibili kami ng mga sasakyan bilang dealers mula sa auction. Hindi namin alam ang pinapasok namin. Kaya dapat mas marami tayong panalo kaysa talo. Sana swertehin tayo sa video ngayon. Una naming lalagyan ng brake fluid ang master cylinder para masiguradong magkakaroon tayo ng brake fluid at hydraulic pressure sa brake system. Sa ganung paraan, maibabalik natin ito sa aking shop. Pagkatapos, ihahatid natin ito sa isang repair shop para malaman kung ano ang kailangan at ipagawa sa kanila ang anumang kailangang ayusin sa sasakyan na ito. Pagkatapos, dadalhin ka namin sa car wash para ipa-detail. Pagkatapos nun, sana mabenta natin ito at kumita kahit kaunti. Sa dulo ng video, malalaman mo kung magkano talaga kinita namin at ang mga hirap na naranasan namin sa pagbili ng murang sasakyan sa auction. Ang pangalan ko ay Flying Wheels. Tara na! Ngayon, abot kaya na ang mga Escalade. Kanina, sumakay ako. Wala itong preno. Ito ay isang 2015 na may 150,000 milya. Napakalaki ng truck na ito at maaaring nagkakahalaga lang ng 10 hanggang $12,000 na talagang kamangha-mangha. Kailangan nito ng mga gulong, kailangan nito ng preno, malamang pati mga brake line. Sino ba ang nakakaalam? Pero napakaraming makukuha sa sasakyan na ito sa halagang wala pang $20,000. Kung 12, maganda na. 13, okay pa. 14, tumataas na. Di ko alam kung 2-wheel or 4-wheel drive, kaya kailangan kong iscan ang vehicle identification number para malaman. Oo, kaya iniscan ko ang vehicle identification number. Tama ako, 4-wheel drive ito. $10,000 ang palitan ng sasakyan na ito. Bidding ay patuloy sa 10. Oo, 11. Mura na kung 72 lang. P10,000 at 800 lang. Tama talaga ang mga numero ko. Kung makuha sa bandang 10, sulit na ang kotse. Isa lang din ang may-ari. 14,000 pero walang nagbibid. 13,012. 12, 11,000, wala pa ring bid. 10,000. Tiningnan ko na yan kanina at sobrang lambot ng preno. Tapos chinek ko, lumabas na. I-check ang brake fluid. Hindi ko muna imane-maneho pero pwede nating paandarin. 4 ang gulong nitong astig na sasakyan. Anong mga ilaw meron sa dashboard? Meron tayong add tires, naka-off ang stabila track, mababa ang brake fluid, stabila track, mababa ang gasolina, mababa ang tire pressure at walang check engine light. Karamihan dito ay malamang dahil lang sa mababang brake fluid. 78% pa ang oil life, na siguro ibig sabihin lang ay may nagpalit na. Hindi, ayun, nagawa na pala. Oo, kamakailan lang ginawa ito ng Cadillac dealer, kaya ayos lang. Napaka-Iron Man ng mga Cadillac na to. Gustong gusto ko. Anong laman nito? Ako na bahala sa'yo. Isara mo yan dyan.
Gumagana ba ang power adjustable pedals? Oo, gumagana. At may mga libro ba tayo? Oo, meron tayong mga libro. Kaya sa halagang $11,000, nakuha ko ang Escalade at Altima at dadalhin natin ito sa shop ko ngayon. Bubuhayin natin pareho at tingnan kung kikita tayo. May mobile mekaniko akong aayos ng Escalade ngayong gabi, kaya gusto ko agad mailabas ito. May corporate o commercial account ako sa ilang tindahan kaya nakakakuha ako ng pyesa. Sa tingin ko, 78 lang brake booster ko, pero gusto niya 580. Yung pad at rotor ko, P100 sa harap, P100 sa likod. Gusto niya ulit P500 sa harap, P500 sa likod. Dito ko namimiss si Dave. Dave, namimiss kita pare. Sige, subukan natin. Maganda. Ang hirap gumastos ng $1,000 para sa pag-aayos ng preno, lalo na't alam kong kaya naman nating gawin yun nang magkasama sa mas murang halaga. Ngayon, dadalhin ko ang Escalade sa shop para ipa-service. Papalitan ngayong gabi ang preno, calipers, rotors, pads, at brake booster na dumating 2 oras na ang nakalipas. In-order ko yon 4 na araw na ang nakalipas kaya sakto ngayon. Ako to, nagsasabing perpekto ngayong araw. 8:36 na nang makatanggap ako ng tawag. Hoy Mr. Craig, may brake fluid sa kahon ng caliper pero walang caliper. Iniwan ko ang caliper sa Hyundai habang pinipindot ang accelerator at nilalagyan ng seafoam. Kaya kung saan man sa kotse na yon ay nandoon ang caliper at hindi ko ito nadala at ngayon sa kasamaang palad nakakandado na ang kotse sa mekaniko. Kailangan kong subukang mag-Jimmy rig papasok sa kotse gamit lang ang candy cane na palamuti ng Christmas tree dahil wala akong ibang gamit. Buti na lang bukas ng kaunti ang bintana ng kotse. Susubukan kong abutin ang door handle. Grabe, nagawa ko. Nakapasok ako nang hindi tumunog ang alarm. Ang galing. Nasa na ang caliper ko? Nasa trunk ba ito? Malamang nasa trunk. Wala talagang naging madali sa araw ko ngayon. Ang caliper. Oh, ayan na. Salamat sa Casolas Wrench Wagon. Ang galing ni Chris. Tinulungan niya ako. Gusto ko talaga ang mga mobile mechanic. Kaya ako kumuha ng mobile mechanic ay dahil siya na mismo ang pumupunta sa akin. Kaysa mag-hire ng empleyado at magbayad ng payroll, buwis, at lahat ng ganoong bagay. May sarili siyang limited liability company. Binabayaran ko ang negosyo niya. May sarili siyang insurance. Hindi, lahat ay ayos na. Isang cheque lang ang ibinibigay ko sa kanya at tapos na. Hindi ko rin kailangan si Chris na full-time. Pumupunta siya kapag libre. Okay lang kahit busy siya. Inaayos ko na lahat bago siya dumating. Handa na ang pyesa. Salamat Chris. Opisyal nang tapos ang gabi ko. Buong araw naka-charge ito gamit ang Bluetti portable power ko. Konektado ang charger dito at doon. Tingnan natin kung aandar ba. Salamat, umandar agad nang walang problema pag-on pa lang. Tingnan natin kung ano ang naka-on, kaya subukan natin agad. Tingnan natin kung anong mga ilaw ang naka-on, wala nang ilaw. Ay, hindi ko gusto yon. Sandali, 4-wheel drive ba yan? Ano ibig sabihin ng S-Light? Wala nang ibang ilaw na bukas. Maganda yon. Kaya pala sport at tour lahat. Kaya pag pinindot ko ang tour sport suspension, yun ang kaibahan. Kaya pinatay ko na. Naka-on ang traction light, maraming brake lights sa kabilang track. At mukhang konektado lahat sa braking system na maganda naman. Ngayon ayos na. Ipapalinis at ipapadetail ko na ang sasakyan. Sa mga nag-message dahil nakita nilang binili ko ito, halos handa ko na itong ibenta. Sa nagtatanong sa whaler ko, wala pang update. Kaya ito na ang susunod kong aayusin para magamit ko na. Gagawin naming maliit at magandang bangka ito para sa amin ng anak ko. Okay, gaya ng nakita ninyo, halos 2 linggo itong naiwan sa mekaniko ko. Kinuha at inilabas ko na ito dahil kailangan ko nang magprogreso sa sasakyan na ito. Dinala ko ito sa shop at tinawagan ang mobile mechanic ko dahil mahusay siya. Mura, makatarungan ang presyo at mabilis magtrabaho. Ngayon, may bagong pad, rotor at caliper na tayo sa passenger front side. May bagong brake booster, master cylinder at na-bleed pati na rin na flash ang sistema. Sa kasamaang palad, na-drain ng mobile mechanic ang baterya. Malakas sa kuryente ang mga ito at kapag naka-on ang ignition, mauubos ang baterya. Kaya nagka-check engine light dahil sa mababang voltahe. Chinarge ko ang baterya, pinatay ilaw, nilinis braking system. Maghapon ko na itong minamaneho at wala nang bumalik na ilaw, kaya natuwa ako. Gusto ko talagang gawing parang bago at sobrang saya kong maglinis ng kotse, parang therapy ko na rin. Kaya pupunta tayo sa car wash at lilinisin natin ito ng todo gamit ang car wash para makita natin kung ano talaga ang kalagayan nito at subukan natin gawing parang bago hanggat maaari para sa natitirang araw. Mula doon, boom, halos tapos na. Kahit nilinis lang, ang laki na ng pinagkaiba. Dati, puro sapot ng gagamba, alikabok at dumi. Pati gulong, gumanda na agad kahit mabilis lang na car wash.
Ngayon, silipin natin ang loob. Sige, unang-una, tanggalin muna natin itong malagkit na diamond trim. Ito ang itsura bago. At tapos na ang produkto. Punta tayo sa harap. Oh, parang bago ulit. Grabe, gusto ko talaga itong trabaho minsan. May gas-gas at swirl marks pa rin sa lahat ng parte ng kotse. Parang may texture ito. Mukha siyang dumi, pero texture talaga. Gagawa tayo ng paint correction, compound at polish. Isa sa mga murang kotse na binili ko noong nakaraang linggo ay may daan-daang dolyar ng gamit pambata na nakapackaging pa. Meron tayong mga onesies at diapers. Kaya idodonate natin lahat ngayon. Kaya idodonate natin ang mga diapers. May diaper genie pa, natural. Pwede mo bang ilagay yan doon para sa akin? Salamat. Mga picture frame ng baby na nasa kahon pa. Lahat ng ito ay mga onesies na nasa bag pa. Idodonate ko lahat ito, pati mas maraming damit at white warmer. Marami sa mga gamit ay nakapackaging pa. Pwede naman naming gawing store credits. Siguro sa Walmart, pero dahil sa abala, mas pipiliin ko na lang i-donate ito. Sana mapunta ito sa tamang tao na nangangailangan at gantimpalaan tayo ng mundo sa kabutihan natin. Magandang balita, nakabiyahe na ako ng 20 milya sa truck na ito at maayos ang tunog ng makina, parang kuting. Wala ring issue sa torque converter na madalas problema sa ganitong sasakyan. Mararamdaman mo na parang nanginginig ito kapag nagpapalit ng gear o mga 1,500 hanggang 2,000 revolutions per minute, mararamdaman mo ang panginginig. At iyon ang torque inverter. Kapag naka-idle, kadalasang mararamdaman mong parang sira na ang cam lobe. Kapag pumalya ang displacement on demand o active fuel management, napapaling sa gilid ang lifter at nasisira ang cam. Wala namang ganun dito. At hindi ako makapaniwala na lahat ng problemang ito ay nangyayari sa isang sasakyan lang. Tapos pati ang transmission ay pumapalya rin sa mga ito. Kadalasan talaga, pumapalya lang talaga ang mga ito. Wala namang ganoon dito. Walang sabit o mabagal na paglipat. Maayos talaga ang palit ng gear, pagmamaneho at takbo ng sasakyan na ito. Sobrang sinuwerte ako. Sabi ko nga, mahalaga na mas marami kang panalo kaysa talo. Nagtitake ako ng kalkuladong risk. Ito, para sa $500 dolyar ay hindi na kailangang pag-isipan pa kahit na kailangan pa nito ng transmission. Mas mababa pa rin ako sa book value ng sasakyan na to. Sulit pa rin para sa akin. Sa pinaka-worst na kaso, pwede mo naman itong ipa-auction pagkatapos mong linisin. Pero hindi yan ang balak ko. Kung makakuha ka ng ganitong klase ng deal, jackpot ka na. At kapag kumita ka ng 4,000, nakakatulong yon para mabawi ang mga talo mo. Tulad ng, halimbawa, ibang nabili ko na, baka may sira ang transmission at nalugi ako doon. Kaya kailangan mo lang manalo ng mas marami kaysa sa natatalo ka. Sige, may texture sa buong kotse pero di ako sigurado kung ano. Gagamit ako ng compound at foam pad, hindi kailangan ng marami. Hindi dapat basta paandarin ang polisher para hindi magtalsikan ang compound. Ipapatak ko lang at ikakalat sa kotse. Taas baba ang kilos. Gusto kong makita epekto nito dito lang, hinaan natin. Naglagay ako ng compound sa pintuan na may matinding texture kaya kailangan ko itong bahagyang i-wet sand. At tinest ko itong pintuan para makita kung may pagkakaiba at kung ilalapit mo ang camera. Kapag hinawakan ko dito, maririnig mo yon. Tapos dito naman, wala. Kaya na wet sand ko na. Gagamit tayo ng rubbing compound kaya kailangan i-wet sand dahan-dahan ang buong gilid ng kotse para hindi masira ang clear coat at matanggal lang ang nasa ibabaw. Kaya i-wet sand lang natin ito. Siguraduhin laging basa ang gilid. Sige, gamitin mo ang kamay mo. Nasa araw na tayo halos. Kaya mabilis itong matutuyo. Natatanggal na agad. Sige, gamitin mo lang ang kamay mo. Panatilihing basa. Tingnan mo lahat ng brown na bagay na natatanggal. Naririnig mo yan. Dito, hindi mo yan maririnig. Kaya kamay lang gamitin at banlawan pagkatapos. Sobrang na-oxidize ang bubong dahil sa araw ng Florida. Makikita mo rito. At pag hinawakan ko, magaspang ang pakiramdam. Tingnan mo. Pakinggan. Dumikit pa ang basahan ko. Tingnan natin kung pwede i-wet sand para mabawasan. Subukan natin dito sa isang bahagi. Medyo mas maganda na ang pakiramdam. Ngayon, susubukan natin ang 1,500. Tingnan natin kung mas mapapalambot pa natin ito. Naririnig mo agad. Itong bahagi kumpara sa kabila, kaya ayos na dapat, gagawin natin mula sunroof pa abante. At gusto ko talagang ipakita sa iyo ang bago at pagkatapos. Kaya ayan ang itsura bago. Tapos itong buong bahagi na ito pagkatapos. At tingnan natin kung ano ang kalalabasan. Iwe-wet sand natin ito, tapos lalagyan ng compound at pagkatapos ay papakintabin. Ngayong tapos na ang wet sanding at natuyo na, tatapusin na ni Nacho ang bahaging ito.
Naglagay ako ng compound dito gamit ang foam pad. Makikita mo ang pagkakaiba. Na wet sand dito, tapos nilagyan ng compound dito. Dito lang makikita ang gas-gas at swirl marks. Dito wala na. Susunod kong gagawin ang parteng ito para makita mo ang itsura bago gawin. Iyan lang kailangan ko. Papatakan ko lang para di kumalat, ikakalat ko na rin. Tandaan, huwag magtagal sa isang lugar. Baka masunog ang clear coat. Pupunasan ko na. May iiwan ang compound na gas-gas at swirl marks kaya kailangan ng polish pagkatapos. Kaya kung titingnan natin, yung tunog na narinig kanina wala na. Ayos at nararamdaman natin. Malambot, makinis, maganda at makintab na itim. Gusto ko ganyang gawin sa buong kotse. Sige. Yung bubong ay mangangailangan pa ng mas maraming trabaho kaya gawin mo muna lahat sa sasakyan at pagkatapos sabay nating gagawin yung bubong. Ayos. Ang Escalade ay napakaganda na matapos i-compound at mas maririnig mo na ngayon ang kamay ko. May kaunti pang magaang gas-gas at marka. Kaya polish ang mag-aalis niyan. Ang ganda ng kinalabasan. Nacho, ang galing mo. Ngayon, subukan natin ang bahaging ito sa itaas. Bumabalik ang dating sigla nito. Sumisip-sip lang ito ng compound ngayon. Grabe naman. Wow, basang-basa lang talaga ito sa compound na yon. Pinapakinis ni Nacho ang kotse, pero nung lumabas ako, andun pa rin yung puting guhit sa quarter panel. Kumuha ako ng tubig, basang-basahan, gumamit ng 800 at 2,000 grit at natanggal lahat. Mapurol na siya ngayon kaya lalagyan natin ng compound at polish mamaya. Dahil tuyo na, kita mong mapurol, kaya lagyan natin ng compound. Ayan, wala nang guhit sa quarter panel. Dumating na si Mrs. sakay ng Escalade. Hindi ko sure kung gusto ko white o black diamond. Pero ngayon may dalawa akong ESV, isa platinum pa. Mas maganda talaga yon. Mas maganda ang 22 pulgadang gulong at captain's chairs. Mas madali pang makapasok ang mga bata sa likod. Mayroon itong 2 Blu-ray player at 2 sa mga headrest. At syempre, yung sa harap ay digital versatile disc player at Blu-ray player din. Itong floor mat ang pinakamahusay kong nabili. Dahil nakikita ko kung paano tratuhin ng mga anak ko ang sasakyan. Hindi mo mapipigilan madumihan ito. Pero ang floor mat ay tumutulong panatilihing malinis lahat. Pati mga upuang may masahe. Gustong gusto ko talaga ang saddle brown na nasa itim na iyon. Mas gusto ko pa kaysa sa purong itim na interior. Binili namin ito na may 58,000 milya dahil kailangan ng camshaft at bagong lifter. Kaya nakuha namin ng malaking diskwento. Yun ang nakakabaliw dito. Ngayon, mahigit 100,000 milya na ang tinakbo nito dahil gamit namin ito sa pagbiyahe sa Florida para sa sports. Ito ang sasakyan ng pamilya namin at ginagamit sa paghila. Paulit-ulit na rin itong bumiyahe mula New Hampshire hanggang Florida. Matibay talaga ang ganitong sasakyan basta maayos ang nakuha mo at bagay sa pamilya. Bumili rin ako ng chrome na takip para sa door lock, $10 lang sa Amazon. Darating ito bukas, kaya ilalagay ko na para kompleto na ang sasakyan. Mabilis dumating mula Amazon, $10 lang. Tingnan natin paano ikabit. Mukhang isinasalpak lang dito. Binuksan ko ito. Ayan, ayos. Sakto. $10 lang. Meron na tayong takip ng susi. Ang galing. Kaya tapos na tayo. Palubog na ang araw, hindi maganda kunan ng litrato ang itim na sasakyan dahil kita ang anino ko. Pero ang ganda ng kotse. Kinukunan ko ito sa paglubog ng araw dahil kapag nakuha ang tamang anggulo, ganito ang itsura ng kotse sa litrato. Talagang kamangha-mangha. Ang ganda ng kotse ngayon, nakitang-kita na ang mga di kasakdalan sa liwanag. Kaya makikita mo na may inayos talaga ako dito. Hindi mo talaga mapapansin yon hanggat hindi tinatamaan ng ilaw gaya ngayon. Kaya maganda na makita yon, pero hindi rin maganda na makita yon, ang mga gulong. Mas maganda sana kung mas inayos ko pa ang mga gulong. Pero pwede naman nating gamitan ng angle grinder para pantayin lahat ito. Pero sa totoo lang, sa 150,000 milya, parang hindi na rin naman mahalaga. Napansin ko may konektor sa ibaba na nakakabit. Siguro para sa ilaw ng side step dahil alam kong gumagana ito. Kaya kung titingnan ko, nakakabit nga ito. Aayusin natin yan bukas. Maganda ang itsura ng gulong at tires. Plano ko sanang palitan ang gulong, pero mukhang pwede pang hindi.
Kasi ang thread ay lampas pa sa 230 seconds ng 1 pulgada ngayon. Makikita mo, yung wear bar dyan, yan ang 230 seconds ng 1 pulgada. Ngayon, kung sa New Hampshire pa ako, legal pa rin ito. Sa Florida, walang kailangang palitan o inspection, wala ring pakialam dito. Kaya kung gusto talagang makipag-negotiate ng isang tao, pwede nilang gamitin yung presyo base sa gulong. O kaya pwede kong kunin ang gulong sa presyo ko. Para sa kanila, pwede nilang ipasok yan sa negosasyon. At lahat naman gustong makipag-negotiate, kaya magandang panimula yan. Maliban na lang kung gagamitin nila yon para sabihin, sige, babawasan ko ng $1,000 para sa mga gulong. Kinailangan talaga naming pinturahan ang bubong, kaya makikita mo yung bubong doon sa taas, sobrang sira na talaga. Kinayod namin ito ng mano-mano, tapos binasa at kinayod ulit. Makinis na siya, pero di na namin maibalik sa dati, kaya pininturahan na lang ang bubong. Lahat ay nilagyan ng compound at pinakintab, kaya ang ganda ng kinalabasan. Punta naman tayo sa loob. Malinis ang leather. Nilagyan namin ng conditioner, kaya amoy bago at parang mamahaling saddle astig. Nilinis, inalog at binakom namin ang floor mats at carpet. Hinugasan at ibinalik ang rubber mat sa ikatlong hanay, pati ilalim nito nilinis din. Parehong okay ang dalawang digital versatile disc player at ang sunroof. At gaya ng nakikita mo, pinalitan namin ang brake rotors, brake pads sa likod, pati na rin bagong caliper, bagong pads, bagong rotor sa harap at isang master cylinder at brake booster din. 2 araw ko nang minamaneho ito, walang dashboard light at maayos ang gear shift na ikinagulat ko. Walang problema sa torque, converter, makina o transmission na nakakagulat para sa sasakyang ito. Ngayon, lahat ay mukhang bago. Maganda bumili ng sasakyan na isang may-ari lang, tulad nito. May sticker pa ng Cadillac oil change na due sa 161 pero nasa 156 pa lang tayo. May natitira pa tayong 5,000 milya bago due ang serbisyo. At naserbisyo na ito sa Cadillac dealer. Kaya ang pinag-uusapan natin dito ay isang sasakyan na isang may-ari lang, $3,000 nung bago pa, dagdag pa ang sales tax. Lampas na tayo sa $100,000 nung bago. Naserbisyo ito sa dealer mula nung bago pa. Ngayon, ang dealer na ito ay nasa bayan ko. Pwede akong tumawag bukas para kunin at ipaprint lahat ng nakafile na service records. Nagbebenta tayo ngayon ng one-owner Cadillac Escalade. Walang aksidente at kumpleto service records. Ang galing. Kinabukasan. Tiningnan ko ang Carfax at napansin kong naserbisyo ang sasakyan sa Cadillac dealer dito. Kaya pumunta ako sa kanilang service department at humingi ako ng kopya ng service records. Binigyan nila ako ng lahat ng service record simula nung bago pa ito. Ang sasakyan ay dito na serbisyo mula 2015 sa parehong Cadillac dealer at may libro ako ng service records nito. At narito ang mga opsyon. Premium na modelo ito, $22,375 na may dagdag na opsyon na halos $5,000, kabilang ang Kona Brown na may jet black accent. May assist steps na natutupi, 22 pulgadang gulong aluminum na bracket sa plaka sa harap. Oh, $15 lang. Second row bench na upuan, 64. Walang dagdag na presyo iyon, kaya ang kabuuang mga opsyon ay $4,300 na nagdadala ng kabuuang presyo sa $72,375. Yung orihinal na mekaniko, tinago ang sasakyan ng 2 linggo, hindi ginalaw at sinabi lang na kailangan ng pads at rotors. Sisingilin pa ako ng $1,000 para dito. Ang mahal. Kasi nagbabayad ako ng mga $150 para sa harap, $150 para sa likod, kaya 300 sa mga pyesa. Kaya ko namang gawin mag-isa, pero yung caliper ay dagdag na 100 pa. 250 ang gusto niya para sa caliper, hindi pa kasama labor at brake booster, tapos gusto pa niya ng dagdag. 77 lang ang binayaran ko sa brake booster. Kaya kung ikaw gagawa, triple matitipid mo. Halos 300% pa ang madadagdag sa gastos ko kung siya ang gagawa ng lahat ng repairs, na talagang nakakabawas sa kita mo. Kung napanood mo yung Mustang video ko, nagbayad ako ng $3,000 para magpakabit ng exhaust at coilovers. Lagi kang mag-estimate agad kasi dun sa isa, nalugi ako. Wala akong kita sa Mustang na yon. Pero ngayon, makikita mo, nagsugal tayo at nanalo tayo. Hindi laging ganun ang nangyayari. Nasa $10,600 na ang nagastos natin dito ngayon. At ililista ko ito sa tingin ko sa $16,500 na magiging pinakamurang Cadillac Escalade ESV ng ganitong body style na available kahit saan pa na nakita ko. Maraming nag-message sa akin galing YouTube na unang nakakita at humiling ng YouTube special. Ibebenta natin ito ng $12,500 gaya ng sinabi ko sa YouTube. Pero ililista sa website ng $12,500 na naka-sale. Ganyan talaga ang trade-in system. Pinapalit sa auction, binibili ko as is sa red light at ako na ang may responsibilidad. Hindi ko rin masyadong alam ang tungkol dito. Hindi talaga namin sila mapapatest drive. Pwede naming paandarin. Pwede akong kumuha ng history report tungkol dito. Pero hanggang doon lang.
Ang natitira, ako na lang ang umaasa na mananalo ako at hindi matatalo. Gusto ko talagang gawin lang itong mga bagay na to. Escalade, Camaro, Corvette, Mustang, masaya, maganda. At luxury na mga kotse. Oh, magandang balita. Dumating na ang lisensya ko ngayon. Kaya interesado akong malaman kung ano ang mga bagay na nakakatuwa para sa inyo. Ano ang nakakaaliw para sa inyo? At ano ang gusto ninyong makita pa? Kung naging interesante man ito, pakibigyan ako ng thumbs up. Malaking tulong talaga yon. At mag-subscribe na rin kayo. Kung mahal niyo ang channel, mag-subscribe kayo. Lubos ko itong pinahahalagahan. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Magandang araw sa inyo, paalam.